Christian disposition. Christians should be better off known for their love and kindness more than for just knowledge. Hindi sa pagmamaliit ng karunungan, subalit aanin ang karunungan kung hindi naman magandang loob ang marunong. 1 Corinthians 13 verse 8, where there is knowledge, it will pass away. In the same chapter in the Bible tells us that love is the most important of all. To be kind, to be good. Ang mga tao po, sinisikap na kilalanin ang kanilang sarili. They try to know their aptitude, their vital statistics, even their fortune. They try to know. Self-examination is indeed very important. Kaya kailangan na kilala natin, Kristiyano ba ako? Hindi sa dami ng nasa ulo kong verses, hindi sa dami ng mga alam kong mga katuruan, kundi gaano kabuti ang aking puso, gaano kaganda ang aking kalooban. Sa ating pong self-examination, ang pamagat nating pag-aaral ngayon, how to know if you are kind. Paano malalaman kung tayo po ba ay talagang mabuti. Aming Diyos, salamat po sa pagkakami pinipon ninyo sa karaming panahon na ito. Salamat po sa pagtuturo nyo sapagkat kayo ay mabuti, sapagkat kayo ay mabait sa amin. Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin nyo po ang aming kalooban. Hugasan nyo kami ng dugo ng iyong anak na si Jesus at nang walang maging sagabal sa aming pag-aaral ngayon, pagtutuon ng pansin sa inyo. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng isip na matalim, matalas, matabang lupa na tataniman ng iyong salita. At turuan niyo po kami, Panginoon, na bigyan ng pang-araw-araw na aplikasyon ang mga natututunan namin. Kayo ang maging kulay na tagapagsalita, Panginoon. Kayo po ang siyang maging kulay na speaker. Lead us unto your greater knowledge, O God. Hold us by the hand. Teach us your wisdom. Protect us from evil men and from evil spirits. May you also protect our loved ones who are not with us right now. May you protect this assembly from lies and falsehood. And may your truth prevail. Lead us, Father. Be the speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Amen. How to know if you are kind? Mahalaga po na susukan natin ating sarili at hindi lang sa ating dating pananaw-unahan. Ako minsan ay napakaganda ng pagtingin natin sa ating sarili, hindi naman pala yun makatotohanan, kundi dapat ay nakikilala natin ng lubos ang ating puso. You are kind if you respect people and move accordingly. If you move according to that respect. Dapat ang tao, kung siya'y tunay na mabait, siya'y magalang. Ginagalang niya ang kapwa, ang nararamdaman at ang ganda ng kanyang kapwa, lalo na ng mga kapwang tinutulungan niya, mga kapwang kaya-kaya niya kung kakayanin, mga kapwa na mas mahina kaysa sa kanya. 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Madaling igalang yung makapangyarihan dahil baka tayo may takot. Madaling igalang yung nagbibigay sa atin dahil tayo nakikinabang. Subalit paano natin itinatrato yung mas mahina kaysa sa atin, yung kayang-kaya natin kung gugustuhin natin. Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Unang linaw na ituturo po ng Biblia na kailangan inagalan ang lahat ng tao, lahat ng uri ng tao, kahit mga hindi sila kagalang-galang. Ginagalang natin maging ang hindi kagalang-galang dahil tayo ay magalang. At kung tayo po ay magalang, hindi binibigyan ng korte o hugis ng kaharap natin ang ating pagkilos. Our behavior is not dictated by the behavior of others. So we are respectful, not because people are respectable, but because we are respectful. At hindi dapat yun naiiba kahit sino ang kaharap. At huwag daw mamataas at tayo maging handang maghalubilo sa anumang uri ng tao, siya man ay mababa sa pagtingin ng lipunan. You are kind if you commiserate with others in their sufferings. Kung tayo nakikiramay sa pagdurusa ng iba, ay mabuti ang ating loob. Hindi yung iba na natutuwa pa pang napapahamak. At ito mga kapatid, isang test. Kung talagang mabuti ang ating puso, tinatablan tayo ng salita ng Diyos. Kahit yung taong inis na inis kayo, kahit yung taong galit kayo, kahit yung taong maraming masamang ginawa sa inyo, pag siya'y napapahamak, masasaktan din kayo kahit walang bagya. Yun ay isang magandang magsukat kung tayo ay mabuting tao. Pero kung tuwang-tuwa ka at napapahamak
sa Kanya, nasaan ang pag-ibig ni Kristo? Sabi, kung kayo ay magiging mga anak ng Diyos, dapat na ihigitan ninyo ang mga hindi nananampalataya. At yung mga hindi mananampalataya, mabait sa kanila at masama sa kanila. Pero dahil ikaw ay anak ng Diyos, nakukuha mo maging mabuti kaysa sa hindi mabuti sa iyo. Kahit sa ganung mga tao. At ito po magandang test. Kung meron tayong lihim na ligaya, kapag ang mga tao ay nagdurusa, nabibigo, napapahamak, meron tayong dapat na ayusin sa ating sarili, sapagkat ang tinatahan ng Espiritu ng Diyos ay nalulungkot din kung napapahamak kasi ang ating mga kaaway o ang umaaway sa atin. At sa paghiramay po, there are different levels. It can be intellectual, it can be emotional, but very importantly, it must be physical, that you really get involved with the troubles of other people. Hindi lang yung, sige, pagpe-pray kita, pero ginagawa po natin kung ano yung practical na pwedeng gawin, hindi na kailangan ipanalangin pa, dahil pwede na natin gawin. Nangangailangan halimbawa ng tulong natin kapwa, kung hindi pagpe-pray kita, kung yung itutulong tayo. Maaaring hindi buong natin maibigay ang pangangailangan nila, pero yung makatulong na lang tayo na ilang kahagi doon, pag maraming nagtulong-tulong, mabubuo rin yun. Yan po ang napakadaling pagtaguan ng mga Kristiyano, yung ipagpe-pray kita. Kasi iniisip nila, pag nasabi na nila yun, ligtas na sila sa anumang ibang pananagutan sa buhay. Pero ang tunay na kabutihan, ay pakikiramay sa pisikal na paraan. To be there, to be a warm body, and to be actively involved in somebody else's deliverance or solution. Hebrews 13:3. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Ito ang hinahanap sa atin ng Biblia na uri ng pakikiramay sa ating kapwa, na bagamat hindi ka nabilanggo ay aariin mong isa ka rin nakaranas sa bilanggo at ganoon ang magiging pagtingin mo sa mga nakakulong. Na kung ikaw ay hindi man nakakaranas na maiwanan ng asawa o kaya ay mapataksilan o kaya ay masulugan ng bahay o malumog sa bahaang bahay, ay halos ganon ang iyong dinarama kung ang kapwa mo ay naralagay sa ganong kalagayan. Ang nagiging pagtulong tuloy, lubos. Marami pong uri ng pagtulong. Pero isang bagyo, nagpadala tayo ng konting damit, masaya na tayo. Nagpadala ka na, nagbigay ka sa mga tao ng titigis ng bag na may bigas, may pagkain, masaya ka na, nakatulong ka. Isang kainan lang yun eh. Mamaya sa susunod na oras sa pagkain, wala na naman silang kakainin. Kung minsan po ay nagiging cosmetic, no? Yung nararamdaman ng tao na siya nakatulong na. Sa pagkakala natin, minsan lang tayo nag-abot, pwede na. Meron tayong mga nangangailangan ng mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kaibigan, na minsan bumibigyan, na nakapagbigay na ako, pass ka na sa ibang susunod. Pero ang need ng tao, tuloy-tuloy, sunod-sunod. Kung ang tao ay nangangailangan ng gamot, ibig mo ng gamot ng isang inuman, pero sa susunod, anong inumin niya? Ang tunay ko na may makagandahang loob, lubos ang pagdamay. Hindi na siya nag-iibang-ibangan at nag-aaliw-aliwan na nakatulong siya ng konti, tinalalaki na niya para huwag siya mag-guilty pa sa kanyang paglimot sa darating na mga araw. Kaya alalahanin ng tao na para bang yun mismo ating mararanasan. Yun ang nakis ng Diyos na makita sa kanyang mga anak. Ang tunay na mabuting tao naman ay nakikigalak, hindi lang nakikiramay. Kung dapat naman makigalak, makigalak. Nagtagumpay siya, naging honor graduate ang kanyang anak, makigalak. Hindi babaliwalain natin yung mga accomplishments ng ating kapwa. Ito po isang uri ng katigasan ng puso. Na merong naging magandang bahay ang iyong kapitbahay o mag-anak, hindi mo man lang lalawin at sabi, wow, ang ganda, parang iniigor-igor mo lang. At minsan maging sa mga Christian may mga ganyan, nagkakaingitan, nagpatayo ng church, yung isang kongregasyon, yung kabilang kongregasyon, hindi pa nakakapagpatayo, ini-ignore, binabaliwala, at sasabihin pa materialistic kasi sila, wala silang alam kung magtayo ng building, ang yabang-yabang pa sila, nilalait na nila yung na-accomplish na kanilang kapatid. At kung isang pupunta sa church ang ganda-ganda, worldly naman ang mga tao dito, kaya maganda eh. Yung ingit na kasi, no? At yan ay dapat tayo natutuwa, mga kapatiran natin, ibang churches, may magagandang churches. Salamat! Maganda, mabuti. Hindi yung hahanap ka ng kapitasan para lang libang-libang yung sarili na naiingit na pala. So, ang tunay na kagandahang loob, hindi lang nakikiramay sa kalungkutan, nakikigalak din sa kasiyahan ng kanyang kapwa, lalo kapatid sa Panginoon. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Kailangan tayo nakikipagsaya sa mga nagsasaya, tayo naman nakikipagluksa sa mga nagluluksa. Do not
trivialize people's achievements. Napagod yung kumari mo ako kwento kung gano'n kagaling sa eskwela yung kanyang anak, pinipili ko ng pag-usapan na diversity. Iba ka ng iba kasi anak mo hindi honor student. Kailangan i-appreciate mo yun kasi kagandahan loob ng Diyos yun na nadarama nila at siguradong sa'yo naman na hindi ibang kagandahan loob ang Diyos, ibang uri, ibang bugis na maming hindi mo lang nakikita agad. Do not trivialize people's sorrow. Ito po ang isa sa mga pinaka-careless na ginagawa ng tao. Yung may lungkot na lungkot, sasabihin mo, I know how you feel. You don't know. Don't presume. And never tell people, oo, naranasan ko na yan, lilipas din yan. Parang binabaliwala mo yung kanyang malungkutan. Kabog-bida-bida lang niya, pamamatay-matay lang yung asawa, iiyak-iyak mo. Nakakalimutan mo rin yan. Ako nga nakakalimutan ko na rin, nabida na nga rin ang maraming beses. Parang binabaliwala mo yung naranasan niya at the moment. You know what is reality, brothers and sisters? Reality is what everyone experiences. That is reality. Kung natatakot ang isang tao sa ipis, at ikaw naman kaya mo pagdudurugin ng sako mo yung ipis, kung sabihin mo, matakot, ipis lang yan. Natatakot siya, yun ang realidad niya. Huwag mong i-impose sa kanya yung realidad mo. May mga tao na hihirapan ng loob pag umuubo sa likod ng kotse na dalawa lang ang pinto at wala siyang pinto kasi claustrophobic siya. So, huwag kang maharap eh. Huwag ka. Isa hihirapan ng loob niya. A person's reality is her reality. At dapat natin inagalang yun. Huwag kang matakot, baliwala yan. Yung nalulula siya sa aeroplano. Huwag kang ikakaliwala yan, aki-aki naman. Kasi pasalamat na sa Diyos hindi ka nalulula. Pero kung kaya nalulula, realidad niya yun. And kindness, brothers and sisters, is not to trivialize people's worries. Huwag niyong mamaliitin ang minamalaki ng inyong kapwa. Kung isa sa mag-asawa, ganyan din yun eh. Yung anniversary, hindi mo naaalala ng batiin, sumasama na ng loob. Anniversary lang eh, ano ba yan? Ginagawa na, mahalaga sa kanya eh. At kung pinapahalagahan mo siya, pahalagahan mo yung pinapahalagahan niya. Yun ang tunay na kabaitan. And of course, you are kind, you are helpful. Because kindness is not an idea. Kindness is not a noun, it should be a verb. Although technically, noun niya sa dictionary, pero dapat yan action. 1 Timothy 6:18, be generous and willing to share. So to share, and also to share in people's burdens and sufferings. You are kind, brother and sister, if you give to people. If you give more than you take from people, if you give as you take from people. Yan ang tunay na kabaitan. Hindi one-way street. Tayo ay nagbibigay, at tuwing kaya natin, hinihigit na natin ang pagbibigay kaysa sa paghingi. Hinihigit na natin ang paglalabas kaysa pagkuha. Yan ang tunay na kabaitan. Hindi na magbubuti ka lang doon sa makapangyarihan, sa mayaman, kasi may mapapalakas sa kanya. Ang tunay na kagandahang loob ay yung ginagawa mo sa taong hindi makagaganti. Hindi makapagbabayad, hindi makapagsusukli man lang ng iyong kabutihan. Luke 14:12-14. Then Jesus said to his host, when you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. Mula sa bibig ng Panginoong Jesus, sabi kung kayo ay mag-blow out, kung kayo ay magbibigay ng magandang paging, papakain, huwag niyong bitahin ng mga kamag-anak niyo, mga mayayaman niyo, kaibigan at kapitbahay, kasi iintahin nila kayo, masusuklian kayo. Gusto niyo maging mabuti, maghanda kayo at pakainin ninyo ang mga kapuspalan, ang mga magsakit, ang mga kawawa. At di man kayo masasalian, kayo gaganapin malaan pagdating na araw. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Ngayon siguro, dahil marami naman sa atin, gusto natin talaga mag-party niya nandiyan ng mga kaibigan natin at mga kamanak, gawin yung dalawa. Meron kayong para sa mga mahirap, mga hindi kakilala, kahit man lang mga lunch pack, ipamigay ninyo sa mga kalsadang maraming mga tulong na hindi kumakain, at kasama na nagpaparty kayo sa bahay ninyo. Hindi na siguro masama yun. Para gawin ninyo adjustment. Pero huwag lang para sa sarili, huwag lang para sa mga mahal sa buhay, huwag lang para sa mga karapat-dapat.
ang tunay na diwa ng Kristyanismo ay pagiging mabuti sa hindi dapat-dapat. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin, magamat hindi tayo karapat-dapat. Yan ang pinakamodelo ng kabutihan. Hindi lang pagiging mabuti sa mabuti, hindi pagiging mabuti sa hindi karapat-dapat gawa ng mabuti. Salamat na lang doon ang prinsipyo ng Diyos dahil tayo ang walang nakikinabang sa ganung prinsipyo sapagkat hindi tayo karapat-dapat sa kabutihan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pagkitahan ng Panginoon na dumulog sa kanyang pagkainan. Pero tayo iniimbitang lahat at tayong lahat ay pinakakain. Kaya yan ang marapat natin ulitin sa ating kapwa. Kahit man lang simple, pamilya ka lang kumain sa isang restaurant, hindi naman siguro masama na umorder ka ng isang putahan ng masarap at pagkatapos ibigay mo sa waiter na nag-serve sa'yo, maiiwan ka sa kanyang pamilya. Eh di, nakapagpakain ka na rin nang hindi mo kaano-ano at yun ang diwa ng Kristyanismo. Pwede kayong magtanong sa waiter, ano paborito ba dito na menu? Ano ba dito sa menu ang paborito mo pagkain? Ang paborito ng pamilya mo dito na maire-recommend mo sa amin? Yan mo recommend siya at binili mo ibalot mo para sa kanya, ang tuwa na lang niya at ang tuwa sa iyo ng Diyos. Kaya sasabihin mo ng track na pulyeto, repent, ibibigay mo ganyan, accept the Lord Jesus Christ, although that is bad. Pero anong talab nun kung hindi mo naman ginagawa ng mabuti yung kapwa mo? Kung binigay mo yung isang balot at masarap at kasabay pa yung makabasahin, baka maniwala na meron ka lang pagmamalasakit sa kanya. Kaya kailangan action, hindi salita, action. You are kind if you share good things with people outside of your love circle. At yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Proverbs 25:21. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. Nakikita niyo po na laging hinahanap sa atin ng Panginoong Jesus, mahigitan natin ang ginagawa ng karaniwang tao. Yung magawa natin ninyo, kabaligtaran. Yung higit lalong mahinam at kaibig-ibig. At makikita niyo kung ang lahat ng tao sa mundo ay Kristiyano, ang tahimik ng buhay. Doon niyo malalaman kung maganda isang policy, ang tanong mo, kung lahat ito ang gagawin, maganda ba? Kaya yung mga pipila, yung isa ay kamag-anak mo, ayaw pumila, gusto niya mauna, ang tanong mo, kung ang lahat ay ang gagawin, maganda ba? Para sa lahat. Pagka may sa ayaw magbayad ng buwis, sabi mo, hayaan mo na lang yung mayaman magbayad o ako. Ang tanong, kung lahat ay tutulad sa iyo, mabuti ba yan para sa ating lahat? Yun po ang pamantayan ng mabuti. Kasi meron mabuti para lang sa iyo pero hindi mabuti para sa lahat. Kaya ang tatanong mo, kung ginawa ng lahat ang ganyan, mabubuti ba tayo? At gano'n ang tinuturo ng Jesus. Kung lahat gagawin ang tuturo ng Jesus, tatahimik ang mundo. You are kind if you bless others with conscious commissions and conscious commissions. Yung iniisip mo, buo sa iyong loob, alam mo, ginagawa mo ang isang bagay dahil mabuti para sa kanya. O kaya kapatid, alam mo, pinipigil mo ang sarili mong gawin ng isang bagay dahil hindi makakabuti sa iyong kapwa pag ginawa mo yun. At ito ay kabutihan. Kabutihan, hindi aksidente, hindi tsamba-tsamba, talagang sinasadya. So nagpapasya, ano ba ang gagawin ko para makabuti sa aking kapwa? Ano ba ang hindi ko gagawin para makabuti sa aking kapwa? Katulad ko nakikita niyo sa mga kapitbahayan, 99% sa Metro Manila, sisiksikan na mga bahay. Ibira na naman yung mga lote, malalayo yung bahay mo sa iyong kapwa. Magpapatugtog ka na magkalakas-lakas sa radyo. Ano mangyayari? Narinig na yung kapitbahay mo. Magpaparty kayo dahil review ng anak mo. Hanggang alas 2 ng umaga, nagkakanalahan kayo ng mga sintonado din yung mga karaoke. Parusa sa inyong kapwa. So ang tanong, itong ginagawa ko ba yung mabuti sa aking kapwa? Ang dami-dami na may OFW, tatay, nagpadala ng radyo, nagpadala ng sound system para malaman ng lahat. Lakas-lakas magpatugtog. May mga bata lang nagigising, may mga sasakyan na hindi na makatulog, nabubulahaw, may mga papasok sa opisina o sa pabrika na hindi na makatulog, dahil ingay ng kapitbahay. Mabuti ba yun? Yan ay dapat natin pinag-iisip-isip. Isa sa mga bisyo ng ating lahi na hindi nakakatuwa, ang ingay. Pupunta ka sa isang tahimik na bundok sa paanan ng makiling para maligo sa baptis sa nagdidinig mo mga radyo na lalakas. Hindi mo na marinig ang huon na mga ibon o kaya ang mga tunog ng baptis dahil ang ingay-ingay ng mga sound system ng mga nagpupunta dyan. Mabuti ba yan sa ating kapwa o hindi? So what do we commit and what do we omit? That is important when it comes to treating others as you would like to be treated. Kaya sabi sa Luke 6:31, do to others
as you would have them do to you. Kung anong nais mong gawin ng iyong kapwa sa iyo, yun lang ang gawin mo sa kanya. Romans 14:13, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. Nakikita niyo po conscious ito. Magpasya ka, makaisip-isipin mo, tiyakin mo na ikaw ay nagpapasya na hindi mo haharangan ng iyong kapwa. Na hindi mo siya bibigyan ng ikatipisod, hindi mo bibigyan ng malakit ang mga gusto niya at mga hangarin niya sa buhay. Mahalaga yung ginagawa natin niya ganyan. Ito lang kapasimpleng mga bagay ng mga kapatid. Pero yung nahanap ng mga tao sa mga nagsasabing Kristiyano sila. At kadalasan walang kapangyarihan na ating pag-share sa kanila ng mga salita ng Diyos na hindi naman tayo kakitaan ng ganito mga simpleng bagay. Dapat sana ay bunga ng tunay na tinatablan ng salita ng Diyos. You are kind if you find joy in sharing and giving despite personal sacrifice. Nagsasakripisyo kayo. Tiniis nyo hindi bilhin ang gusto nyo bilhin dahil kailangan ng kapatid nyo ng pera. Tiniis ninyo na hindi gawin na alis nyo dahil hindi na kailangan ng inyong panahon, ng inyong oras. Bagamat hindi kayo sobrang masaya na hindi nagawa ang gusto nyo, pero may bahagi na inyong puso na nagagalak dahil gawa nyo ang mabuti. At yan, kung nakaramdaman natin ng mga kapatid, isang magandang senyales na mabuti ang ating puso. Alam mo, hindi lahat ng nakakainis na mabuti na yung puso niya. Kailangan niya laging inaayos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, so that we are changed from glory to glory. Huwag tayong makontento sa anlas, sa taas na ating espiritualidad, sa anumang panahon. Dapat lagi yung umaasenso, because room for improvement is the biggest room in the world. At ang tunay na anak ng Diyos hindi nabobonsay sa isang maliit na platito. Kailangan siya nag-uugat, namunga, lumalaki, namulaklak, mahalimuyak, at nagkakaroon ng napakarami niyang mga dahon. Ganun ang buhay espiritual na napapansin at pinaniniwalaan ng iba. Acts 20:35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Kung mabuti ang ating puso, may kagalakan tayo nakarama, hindi tayo ay nagbibigay. Pagamat may saya ka, kaya kayo matanda. Pero mas malalim ang saya, kaya kayo nagbibigay. Magkano dito nag-uusapan, because we're doing self-examination. Kailangan naman malaman natin kung saan nakapinig, saan nakapayo, anong grade natin sa ating espiritualidad. 2 Corinthians 8:1-3. And now, brothers, we want you to know about the grace of God that is given to the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sino po ang pinupuri dito? Yung Macedonian Church na bagamat napakaraming mga hitahos na miyembro at yung church na hindi makatawag na isang mayaman na church, pero sa pagbibigay sa ibang churches, sa pangangailangan ng ibang kapatiran sa ibang lugar, ay hindi sila nakadadaig kaniliman. At kahit sa kanilang kasalatan, sila po ay nakukuha nila na magbigay pa sa pangangailangan ng iba. At hanggang ngayon, pinag-uusapan natin yung mga Macedonians na ito. Na isang patunay na nagkaroon ng pagbabago ang kanilang looban na bagamat sila may pangangailangan, di nila tinatalikuran ng pananagutan na maging patulungin sa kapwa. Alam niyo yung kasalatan, hindi yan excuse para hindi ka tumulong. Kung minsan nga, baka kaya ka na nanatili ni salat, mahirap, tapos, kasi makunat ka. Kasi ayaw mo magbigay. Siyempre, hindi ka nagtatanim, paano ka aani? Napakasimple naman ng mechanics yan eh. Kung ang itinanim, inaani. Hindi ka nagtanim, ano ka anihin mo sa buhay? Kaya pag itinuturo ito, katulad ng mga taong si Pablo, alam niya yung magiging bunga kung bukas sa ating kapalad at tayo mapagbigay sa ating kapwa kahit tayo ay hindi mayaman. Kahit pa na tayo ay may mga kagipitan. Hindi yan excuse. Nobody is excused from being good, from being kind, and being supportive of the work of the Lord. Dahil sa nagbibigay ka sa Satanas, lugi ka. Nagbibigay ka kung kanino lang. Pero kung nagbibigay ka sa Panginoon, sa kanyang mga anak na inaari ng Diyos, sa kanyang ginawa sa kanyang mga anak na ginawa sa kanya, ano malulugi?
It's a very simple secret of prosperity to always be giving. You are kind if you do not exploit nor take advantage of people's weaknesses. Ang mga tao po, dumarating ng panahon na sila mahina, kaya-kaya natin maniobrahin. Kung minsan may iba silang tinutuon ng pansin, hindi napapansin ang ginagawa natin, pwede natin dayain, pwede natin kupitan, pwede natin nakawan, pwede natin silang gamitin nang wala silang kamalay-malay, pwede natin silang putuin, pwede natin silang bigyan ng mga kung ano-anong mga pamulag para natin sila mapakinabangan. Pero ang anak ng Diyos, oras na nakita niya yung moment of weakness, hindi niya yun sinasamantala. Katulad sa Biblia, yung mga tao, nakita nila ang kanilang magulang ng huwad, di ba't naparusahan? Kasi pinagsamantalahan nila yung pagiging tulog ng tao, lasing pa nga, hindi nila iginalang, tinignan nila ang pagkakahuwad, naparusahan. Kasi ang taong tulog, maski pa nga dahil lasing, lalo dapat igalang. Yung hindi niya papayagan na gawin mo sa kanya o sa kanyang presensya kung siya'y gising, huwag mo rin gawin kung siya'y tulog. Kailangan ginagalang mo ang iyong kapwa. Yung cellphone ng iyong kapwa, napakialaman mo, tinitingnan mo kung sino kausap, ano pinag-uusapan, hindi dapat ginagawa. Pero siguro kung asawa kayo, pero may konting duda na napapakata sila, pero kayong konting excuse. Why? Because you are one. Kasi kayo isa. Kung sinapahamak, tamay ka rin. Pero kaibigan mo lang, kahit pa nakasintahan mo, hindi dapat ginagawa kasi hindi pa kayo mag-asawa. You respect people's privacy. And not being able to defend their secrets is a form of weakness. Hindi mo dapat sinasamantala yun. Yung mga mahirap na tao na pinipilit mong mapakinabangan sila dahil wala silang magagawa, kakapit sila sa panim, isang uri na magsasamantala. At ganoon din yung pagpapautang na sobrang ng dugo, yan ay pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa. Deuteronomy 24:14 to 15. Do not take advantage of a hard man who is poor and needy, whether he is a brother Israelite or an alien living in one of your towns. Pay him his wages each day before sunset, because he is poor and is counting on it. Mami, screen record mo na kaya So kung may namamasukan, arawan lalo na ang kanyang sweldo, huwag nang pabukas-bukasin kasi kailangan na nila yun. Kaya pinapatulan niya yung arawan na sweldo dahil sa isang kahit isang tuka. Hindi na alam ng mga kabataan niya isang kahit isang tuka kasi ang manok na nakikita nila nasa freezer na lang ng mga supermarket. Pero yung manok, kahit sa lupa, hahanap ng bulate o hahanap ng buto, isang kahit isang tuka, isang kahit isang tuka. At maraming ganun tao. Pagkatrabaho niya yung araw, para kung kumain na yung araw na to, wala silang savings para bukas, ibang trabaho naman bukas. At sa 10 milyon o OFW, mga kapatid, sinong Pilipino walang kamag-anak na namamasukan sa mga banyaga, ibang kultura, ibang batas, ibang relihiyon, ibang lugar. At karamihan dyan naabuso sila. Lalong-lalo na tayo yung mga kamag-anak ng OFW, lalong-lalo hindi tayo dapat maging matapobre. Kasi yung mga kamag-anak natin, kadalasan abroad, sila yung minamata. So bakit mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong ginagawa sa tatay mo, sa kamag-anak mo, sa tiyo mo, sa nanay mo, sa ate mo, kinakawa-kawawa. Yung pinagtatawanan mo yung mga baduy, pinagtatawanan mo yung mga pangit na mga suot, eh ganun din ang ginagawa ng mga sabor sa marami yung mga Pilipinan na domestic helper. No? Yung mga amo nilang arabo na sinasampal-sampal sila ng planchang mainit. Kung ikaw lalo na may tatay na OFW, dapat napaka-polite mo sa mga tsupan ng taxi, sa mga driver ng kung sino-sino, dahil makadriver yung tatay mo abroad. No? Lalo hindi ka dapat maging mapagmataas. Higit kami naman ang lahi natin dapat ang mapagpakumaba dahil tayo ang nakakaranas ng naapi. Alam mo dapat ang nararamdaman nun, kaya dapat walang Pilipinong mapangapi. Pero naku, marami mga OFW families, kaya yamang. Kahit baba ng kisame ng kanilang bungalo, eh meron pang chandelier na kakahumpog-humpog tuloy. Yung arte-arte, ang yabang-yabang pag mga nasa eskwelahan, mga telepono, ang mga cellphone, ang mga ayos, samantalang ang hihis, nahirap na kanilang mga kamag-anak na napapadala ng pera. Kung merong lahi na dapat mapapanguloo, tayo unang-una.
Dahil alam natin ang ibig sabihin ng kabiguan, alam natin ang ibig sabihin ng kahirapan, kasalatan, ng maapi, na malagay sa panganib ng walang kalaban naman. Kaya dapat kabutihan loob na yun sa ating unang-unang nakikita. Dahil hindi na kailangan ipaliwanag, naiintindihan natin yan sa ating mga pang-araw-araw na karanasan. Proverbs 22:22, do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court. Wala nang laban, kakawawain mo ba? Lalo ang mga bata, inosente yung mga yan, hindi nila alam ang buhay, hindi dapat pinagsasamantalahan ang kanilang innocence. Lalo na ang mga may sakit. Kuminsan, yung mga kapansanan, lagi yung mga pinagtatawanan sa mga programa sa TV, ginagawang comedy, ang kanilang mga paghihirap ng loob at hirap ng katawan. Hindi tayo dapat nakikitawa sa mga kapaliwan. Nanonood kayo ng TV, tapos yung pinagtatawanan ng mga ngongo, pinagtatawanan ng yung paralitiko, pinagtatawanan ng yung bulag. Hindi ka dapat kasama sa natatawa doon. Kung ikaw ay nananalig sa kabutihan ng Diyos, ang ginawa ni Jesus sa mga tinulungan, hindi sila pinagtawanan, hindi sila ginawang object of derision or object of comedy. Kaya kailangan niyo puso na test. Doon mga kapatid na kakatalo eh, ang tuloy na Kristyano o hindi sa laki ng Biblia, hindi sa galing mo ipagtalo, hindi sa araw-araw mong kilos sa buhay. People may not read the Bible, but they read your actions, and your actions speak louder than words. You know that you are kind. If behind your back, people say that you are, and call you kind. Yun ang pinakamagandang best. Kung sa inyong absence, ay pinuputi kayo ng tao, tinatawag kayo yung mabait, mabuti, ay mabuti nga kayo. Dahil tao naman ang makakaalam na. Kasi kung minsan, meron tayong ilusyon tungkol natin sa sarili, akala natin tayo mabait. Paano kayo pinag-uusapan ng mga sarili niyong anak kung sila-sila lang ang nag-uusap? Paano tayo pinag-uusapan ng mga sarili nating kapatid pag sila-sila lang ang nakakaumukumukuk? Paano tayo pinag-uusapan ng mga opisina, ka-eskwela, halimbawa, mga kaibigan? Kadalasan, yun ang totoo tungkol sa atin. Proverbs 27:2, let another praise you and not your own mouth, someone else and not your own lips. At yan isang magandang patotoo kung tayo mga ay mabuti. So maging mabuti. Yung pagiging mabuti, mga kapatid, I'd like to make a very personal definition. Yung kabutihan, nasa loob yun. Nasa isip, nasa puso, nasa philosophy ng tao. So maging mabuti, pero higit doon, maging mabait. You know, your very personal application is mabait is action. Buti is a state of your mind. It is a state of your soul. But mabait is what you do with your buti. Kaya maging mabuti at pagkatapos maging mabait. Maraming mabuti ay hindi naman mabait. Pero meron din mga mabait na hindi naman talaga mabuti. No? Pero mabait yung pinapakita nila kabaitan. Dapat tayo, loob at labas pareho. Mabuti ka na, mabait ka pa. The Bible calls us to kindness. More than to yung mga kung ano concept natin ng holiness. Kasi pag sabi hindi holy, doon na tumataas ang iyong pakiramdam ko sa iyong sarili, nilalait mo ang iyong kapwa. Yung issue ng holiness na yan, kadalasan, yan ang naghihiwalay sa atin sa maraming tao. Pero ang gusto nyo na tayo kapag-isa kasama ng mga mananampalataya, bigyan ng nagali yung kabutihan. The Bible calls us to kindness and to be kind. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Panapanahon lang ang pagkakailangan natin ng kabutihan at kabalitan ng kapwa. Pag dumating ang panahon na kayong nangangailangan ng charity, tiyakin ninyo na kayo makakatanggap dahil nagtanim naman kayo nito. 1 Thessalonians 5:15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always try to be kind to each other and to everyone else. Huwag suklian ang kasamaan, sikapin na kabutihan ng isukli kanina man. Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Makataroon ng Diyos at hindi nilimutin ang kabutihan ng gagawa natin sa Kanya. At papatuloy niyo pala natin ang gagawa ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So
tuwing isindahiting ang tunay na pagsubok at pagsukat sa pagiging Kristiyano ay sa pinagkagagawa natin araw-araw sa mga maliliit na bagay. At kung tayo magkakamali man, mabuti magkamali doon sa panig ng sobrang ka naging mabait, kaysa kulang ang iyong naging kabaitan. If you're going to commit a mistake, brother and sister, err on the side of kindness rather than err on the side of unkindness. Being kind is actually manly. So, you don't have to be holy and righteous to be kind, you only have to be wise. Because it is kind of manly. In the Bible tells us that what you can, you harvest. But, being kind is also a matter of gratitude. Because it is our best way to repay God. Nasusuklian lang natin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng buting ginagawa natin sa ating kapwa dahil hindi kailangan ng Diyos sa ating kabutihan. Hindi niya kailangan ng ating tulong. Pero paano natin siya matutulungan sa pagtulong sa kapwa? Hindi kailangan ng Diyos na bigyan natin siya. So paano natin siya mabibigyan? Sa pagbibigay sa ating kapwa. At lalong-lalo naman hindi kailangan ng Diyos sa ating patawad. Pero nagagawa natin yan kung pinapatawad natin ating kapwa. Inaari ng Diyos na siya rin ang ginagawa natin ng mabuti. So to be kind to others is not only to be kind to others, it is also to be kind to yourself. Because whatever you do, it will go back to you. God is kind to us. There is no reason why we cannot be kind to others. So be like God, be God-like, be godly. And it only means be kind. Napakabuti, napakabait ng Diyos. Kindness is a sure debt payment. Pambayad sa utang natin sa Diyos, and it's also a sure investment. Because God is just. He always punishes evil and rewards good. Nagpapasalamat kami sa aming Diyos dahil maaari kami magbulay-bulay at pag-isip-isipan ng mga parang kung minsan ay hindi namin nabibigyan ng pansin dahil hindi naman urgent. Pero napakahalaga ang kalagayan ng aming puso, ang aming kindness. Yung Lord, salamat po. Salamat sa pagbibigay niyo ng mga taong mabuti sa amin. Salamat po Diyos dahil pwede kaming magkaroon ng self-examination. Maaaring namin suriin ang aming sarili sa liwanag ng iyong salita. Turuan mo kami, Lord, na hindi lang maging mabait at mabuti, kundi payagan din namin ang aming kapwa na maging mabait at mabuti sa amin. Payagan din namin ang aming kapwa na maging mabait at mabuti sa ibang tao. Kung may pinipigil kami ng mga taong malapit sa amin, pinipigil namin maging mabuti sila sa iba. Turuan mo kami, Lord, na huwag maging hadlang sa paggawa ng kabutihan ng aming kapwa. Huwag din kami maging hadlang upang tumanggap ng kabutihan ng iba sa aming paligid. Sinasabi niyo ang aming puso, Panginoon, na maging totoo sa aming pang-araw-araw na buhay ang lahat ng magagandang salita na aming pinag-aaralan at nadidinig. Let your truth set all of us free to be kind, to be good, and to let others be kind and good. Patuloy tayong magkulay-kulay mga kapatid sa ilang saglit pa ng personal prayer. Makinig tayo sa diwa ng Espiritu. Pakinggan natin ang kanyang mga naaalala at pinagagawa. Because God is here in our presence. We ask Him to be here and He keeps His promise. He's only a prayer away. Listen. Listen to the voice of the Spirit of God.